good afternoon. I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, taga Binibining Pilipinas kaya ang kukuha ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam natin ang Miss Universe Philippines ay galing to sa Binibining Pilipinas at nag-start nga mag-separate ang pageant ng Miss Universe Philippines noong 2020. So, last queen ng Binibining Pilipinas Universe ay si Gasini Ganados and then sinundan na to ng separate queen mula sa sarili niyang pageant. So, syempre maraming nalungkot noon. Kaya nga, ang sinasabi mukhang may sumpa ang mga taga-Binibining Pilipinas na hindi sila mananalo sa Miss Universe Philippines. So, ito na rin yung pagkakataon kasi na nagsisalihan noon ang mga girls, di ba? Ang tanong ng madami, may sumpa kaya ang Binibining Pilipinas sa Miss Universe Philippines? Yan ang pinag-uusapan ngayon. So, syempre lahat tayo ay umaasa na ang Binibining Pilipinas Queen ay malaki ang tsansa nila na makasungkit ng corona dito sa Miss Universe Philippines. So, kung iisipin mo, since 2020, nag-start na mag-separate ang Miss Universe Philippines, ang unang-unang kandidata na sumali na reyna ng Binibining Pilipinas ay si Michelle Gumabaw. Dahil siguro gusto niya talagang matry talaga na mag-compete sa Miss Universe. Kaya talagang sinugal niya ang kanyang pagiging reyna bilang isang Binibining Pilipinas Globe at naging finalist sa Miss Globe noong during 2018. And then, ayun, gusto niyang itry talaga ang Binibining Pilipinas. Pero, hindi siya pinalad na masungkit ang corona. Sinundan ito ng the following year na kung saan ang sumali ay si Leren May Bautista. Yes, maraming na-excite noon. Tama ba, Leren May Bautista? Kung hindi ako nagkakamali. Or, kung hindi ako nagkakamali, nauna yata si Katrina Dimaranan. Diba? Si Katrina Dimaranan ay tinry din niya na talagang makasali dito sa Miss Universe Philippines. Si Katrina Dimaranan ay dating Binibining Pilipinas Tourism. At kung hindi ako nagkakamali, nandyan din si Leren May Bautista. Di ba? So, si Leren May Bautista naman ay naging second runner-up sa Miss Globe. Kung saan tinangkal siya ng Binibining Pilipinas Globe noong 2019, kung hindi ako nagkakamali. And then, ayun, hindi rin siya pinalad dito. Kahit si Katrina Dimaranan, hindi din pinalad na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. And the following year, nagtry naman sumali, syempre, si, tawag dito, Samantha Panlilio. Si Samantha Panlilio na talagang, oh my gosh, talagang eto sabi natin, ay kaya niya na to kasi alam mo naman, Miss Grand, di ba? So, she's a Binibining Pilipinas Grand International na nag-try ng Miss Universe Philippines pero hindi rin nanalo. So, marami na nagsasabi na mukha talagang totoo ang sumpa dito sa ng Binibining Pilipinas sa Miss Universe Philippines. Kaya hindi na nanalo ang mga girls na lumalahok dyan. Pero kung iisipin mo, andali lang mula naman sa ibang pageant. Katulad ng Miss Earth Philippines na si Celeste Cortesi, nasungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Di ba? Pero hindi naman siya pinalad na makapasok sa semifinals doon sa international pageant. Andiyan din ang dating Miss World Philippines na kung saan sumali din dito sa Miss Universe Philippines na si Michelle Marquez, kung saan naman ay nasungkit niya ang corona noong nakaraang taon at pinalad siyang maging
finally sa Miss Universe. So, ngayong taon na to, so syempre maraming kandidata na talagang mga reyna dito sa Binibini Pilipinas at naging runners-up pa sa international pageant. So, 3 kandidata mula sa Binibining Pilipinas na queen. Katulad na lang ni syempre, Miss Cebu na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines na si Chris Stephanie Hanson na naging second runner-up sa Miss Intercontinental noong 2014 and Christy McGarry na naging Miss Intercontinental first runner-up at naging Binibining Pilipinas Intercontinental. And then, of course, andyan dyan ang Binibining Pilipinas International na si Atisa Manalo na naging first runner-up sa Miss International. So, ang sabing ganon, mukhang mababali daw ngayong taon na to ang sumpa ng Binibini. Sabi nga nila, once you are Binibini, you're always a Binibini. Kaya daw hindi daw nananalo yung mga queen na galing sa Binibining Pilipinas. Pero guys, tingin ba ninyo, etong si Chris Stephanie Hanson or si Christy McGarry at saka si Atisa Manalo, sila na kaya ang babalik ng taon na to dito sa sumpa ng Binibining Pilipinas sa Miss Universe Philippines? Ikaw ba naniniwala ka bang may sumpa? So ako para sa akin, feeling ko, kaya naman this year. Kasi 3 na sila as in force to kung iisipin mo, di ba? Si Miss Cebu, si Chris Stephanie Hanson, kung iisipin mo talagang di kalibre na pang Miss Universe. Ando doon nakikita natin na hindi siya nawawala sa contender dito sa Miss Universe Philippines at hindi siya nagpapabaya sa laban niya. Andiyan dyan din si Chris Stephanie, si Christy McGarry na talagang masasabi mo din ng pambato ng Taguig ngayon ay possible talaga na siya ang sumungkit ng corona ng Miss Universe Philippines this year. Kasi sa nakikita naman natin, Diyos ko, height, body, beauty, talaga namang masasabi ko, oh my God, eto na yon. And then, nandiyan din ang isang Atisa Manalo na talagang very top contender talaga sa competition na to. Dahil siguro sa profile niya talaga, iba ang beauty ng pang Miss International. Siyempre, iba din yung beauty ng pang Miss Universe. Pero talagang nag-switch talaga itong si Atisa Manalo para lang sa corona ng Miss Universe Philippines. Pero tingin mo, sino sa kanilang 3 ang susungkit ng coronang ito, di ba? Ako para sa akin, syempre, lahat naman sila ginagalingan talaga nila, pinagsisikapan. So ako para sa akin, eto na yung taon na kailangan manalo na ng taga-Binibining Pilipinas para ma-prove din sa lahat na walang sumpang nagaganap. Hindi totoo yung sumpa na yan. And then, nasa kandidata yan talaga na lumalaban. Kasi kung iisipin mo naman, yung mga panahon nila Michelle Gumabaw, hindi mo din masabi na kayang talagang talunin ni Michelle Gumabaw itong si Rabia Mateo. Kasi doon pa lang sa Binibining Pilipinas, kung iisipin mo din, natalo din si Michelle Gumabaw ng ibang kandidata na kasabayan niya. At ayun nga ay si Catriona Gray. At kung iisipin mo, either Atisa Manalo, natalo siya sa competition dahil mas mataas ang nakuha ni Atisa Manalo more than dito kay Michelle Gumabaw. So, ibig sabihin, nasa kalibre yun ni Michelle Gumabaw kung bakit hindi niya nasungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Hindi dahil sa may sumpa ang Binibining Pilipinas, dahil siguro yung kalibre talaga ni Rabia Mateo during that time ay talaga namang masasabi natin na iba ang ipinakita ni Rabia Mateo. Diba? Dahil sabi ko nga, si Atisa Manalo nga, natalo siya, di ba? Si Rabia pa kaya na may ino-offer din naman na ganda. And then, pagdating naman dito kay Leren May Bautista at saka kay, tawag dito, Katrina Gimaranan, hindi mo din matatawaran yung galing talaga ng 2 kandidatang to in terms of pasarela, in terms of communication skills, pero hindi lang naman kasi doon nasusukat yung galing ng isang kandidata. Kailangan talaga yung preparasyon mo, kung paano mo ipupush to, at saka kung sino ba yung mga kabatch mo. At during that time, alam naman natin na si Beatrice Luigi Gomez ay kakaiba din talaga yung galing na ipinakita sa competition na to. Kaya nasungkit ni Beatrice Luigi Gomez yung corona ng Miss Universe Philippines. At aminin naman natin, yung laban naman noon ni Leren May Bautista ay talagang hindi sapat
para sa corona ng Miss Universe Philippines. Kumbaga, hindi niya talaga itinodo yung sarili niya. Marami na nagsasabi, ang hina niya sa com skills, di ba? And then, yung kay Katrina Di Marana naman, kahit alam naman natin na hindi kalibre siya at first runner-up siya sa supranational, hindi pa rin naging sapat yung pag-prepare niya bilang kandidata. Kasi siguro kung talagang nasa isip niya na 6 months, sasali ako dito sa Miss Universe Philippines, mas mapaghahandaan niya pa ng todo-todo yung time na yon. Pero hindi talaga eh. So, nandoon din na talagang nakita natin yung fresh overload talaga si Beatrice Luigi Gomez. So, ibig sabihin, hindi lang sa galing ng com skills, kundi sa capacity na pwede talaga na potential na makukuha nila yung girls na gusto nilang ilaban sa international pageant na ganon. And then, ngayon taon na to be honest, malaki yung chance ng taga-binibining Pilipinas. Kasi silang mismong tatlo, talagang masasabi natin, dominante sila bilang kandidata talaga dito sa Miss Universe Philippines. Si Cebu, nakita naman natin na talagang grabe din talaga yung ipinapakita niyang galing sa competition at hindi siya nagpapabaya. Pero yung laban ni Cebu, maaaring makarating lang hanggang top 10 or hanggang top 5. Depende sa kanya yon. Pero yung com skills naman niya ay okay. Yung styling naman niya, medyo ayun, nakukulangan tayo sa mga pasabog. So, nag-expect pa tayo ng more and more, lalo na pagdating sa Coronation Night. And then, si Taguig naman, ang nakikita naman natin kay Christy McCary ay medyo hindi din sapat yung ipinapakita niya sa competition. Kung tutuusin, ito talaga potential to eh. Kasi kung titignan mo yung ganda, yung height, yung body. Pero kasi kung iisipin mo, Pia Wurtzbach, tinalo siya nung time niya at nakita naman ninyo si Pia Wurtzbach nung time na during na Miss Universe ng Binibining Pilipinas, hindi naman ganun katangkadan. Pero sana dito pa lang naging maingat na si Christy McCary. Sana hindi siya umasa na ay kasi I wanted to win na parang ay kasi maganda naman na ako, sure na akong mananalo dito. Sana nandoon pa rin yung extravaganza, yung effort na tinatawag, and then nandoon talaga yung determinasyon na parang gigil sa corona. So kung yun ang ipapakita ni Taguig, maaari talaga na matindi talaga ang laban ni Taguig dito sa Miss Universe Philippines. But yung nakikita natin sa kanya, aminin man natin o hindi, nakukulangan tayo sa mga eksena at pasabog niya. Pero kung titingnan mo yung looks niya, tulad din noon 2014 or 2015, talagang masasabi mo, pang Miss Universe, di ba? So, yun. So, I hope na makaaliba talaga siya ng bonggang-bongga. Atisa Manalo, ito talaga yung kandidata na medyo talaga maingat sa laban niya. So, kung mananalo dito si Atisa Manalo, hindi ako magtataka kasi nakita naman natin during din ng laban niya sa Binibining Pilipinas ay ibinibigay niya talaga yung lahat, yung sarili niya. And then nakita din natin na talagang kumabog talaga siya ng bonggang-bongga at di ba siya yung pumangalawa kay Catriona Gray. Kung wala nga si Catriona Gray, baka siya pa ang naging Miss Universe Philippines noong time na yon. Pero Catriona level kasi ang pinag-uusapan dito. Pero kung itinapat ka kay Catriona at ikaw yung naging pangalawa, ay ibang level ka. Nandoon si Lara Gigama, si Karen Galman, nandoon din si Michelle Gumabaw na masasabi natin magagaling, pero tinalo to ni Atisa Manalo. Kaya nakikita ko dito sa Atisa Manalo ang pinakamalaki ang tsansa na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So, sa kanilang tatlo, siya talaga yung nakikita ko na kaya niya talagang kunin ang corona ng Miss Universe Philippines. At tingin ko, siya ang babali ng tinatawag na sumpa ng Binibining Pilipinas. Siya ang puputol nun at siya ang nakikita ko na possible na maging kauna-unahang reyna ng Miss Universe Philippines na galing sa Binibining Pilipinas. So, malaki yung chance na mabali dito ni Catriona Gray, babali dito ni Atisa Manalo yung sumpa na tinatawag na yan. So, yun yung aabangan natin. Kasi, possible talaga sa nakikita natin kay Atisa Manalo, sa ipinapakitang laban ni Atisa Manalo, mukhang eto, siya yun. So, yun. So, yun yung aabangan natin sa Coronation Night. Medyo nakakakaba, di ba, kung iisipin mo.
Pero kung hindi isa sa kanila ang mananalo na galing sa Binibining Pilipinas, ay mukhang totoo nga ang sumpa. Di ba? So, yun. So, totoo nga yung sinasabi nila na once you are Binibini, you're always a Binibini. So, hindi ka pwedeng makakuha ng ibang corona. So, yun. So, tingnan natin kung magiging totoo yung mga tagline nila na yan at kung totoo nga yung sumpa na sinasabi nila dito sa Miss Universe Philippines. So, yun yung abangan natin. Pero kayo guys, ang tatanungin ko, tingin ninyo, totoo kayang may sumpa ang Binibining Pilipinas? So, please comment below para malaman ko naman kung nakikita ninyo taga Binibining Pilipinas ang mananalo ngayong Miss Universe Philippines. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! Paalam!